Sa gitna ng prosesyon, bigla na lang nawala ng malay ang isang di pa nakikilalang mamamalaspas o deboto ng penitensya makaraang di makayanan ang init ng panahon at matinding sikat ng araw. Baka sa panghihina sa deboto habang sinusubukang i-revive. Agad naman siyang sinapolohan ng mga rescue teams, binuhusan ng malamig na tubig na may yelo sa ulo. Bago nagsimula ang prosesyon, mabilis namang inalis ng mga tauhan ng barangay ang mga political posters na nasa daanan na magpepenitensya. Pasado alas 10 na magsimula ang taunang sinakulo sa San Pedro Cotun na pinangunahan ni Ruben Inahe bilang Jesus at kanyang kabarangay na dumiretso sa pagkasadula ng Station of the Cross sa kabaan ng kalsada hanggang sa humantong sa kanyang pagbabapako sa krus. Ito na ang kanyang ika-30 pagbabapako na nagsimula raw noong 1986. Unang-una yung panata ko, yung unang-una yung pamilya ko, tapos yung mga katunayan, marami na yung nakiusap sa akin na isama ko sa dasal. 5 iba pa ang nagapako habang di pinayagan ang pagpapako sa 2 deboto, kabilang ang isang 60 taong gulang na babae dahil sa kawalan ng waiver. Bukod sa mga nakaantabay na pulis, naglagay din ng mga CCTV sa 7 hektaryang crucifixion site para mabantayan ang may 40,000 dayuhan at local tourists na dumagsa sa paggunita ng Semana Santa rito. Agaw pa din ang isang higanteng LED screen na inilagay para mapanood ng mas malayo ang naganap na pakuan sa burol ng San Pedro Cotun. Yes, sure. I mean, I would love to come with a better camera probably to take more pictures and better pictures. This is like a picture paradise actually. So, and I will come for sure. John Consulta, GMA News.